So, ayan mga pre, magandang gabi. At eto na pala, may nalaman ako, no. Kasi ito si Digong, nagulat po tayo dahil alam niyo 'yun. Ah bigla siyang nagdesisyon, no. Bigla siyang nagdesisyon na a-attend sa Quadcom hearing, Quad Committee hearing, 'di ba? Nakakagulat ito. So, bakit kaya ito naisip ni Digong? Bakit biglang buwelo si Digong dito? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Meron akong sasabihin sa inyo ngayon, no? Na magugulat kayo dito kasi kanina nga nireaksyonan ko na nga kanina yung kay Panelo na grabe yung hangin. Muntik na tayong ilipad ng hangin kanina. Grabe yung hangin ni Panelo talaga, no? Mayabang hangin. Oo, na wag nyo daw bastusin si Digong. Samantalang sino ba yung bastos? Yung mga nasa Quadcom ba? Mga kongresista ba o si Digong? 'Di ba? Na-witness naman po natin na diyan sa Senado nung umattend po si Digong ay talagang naging bastos po si Digong, no? Si Senator Risa Hontiveros nga lang yung naninindigan dun eh. Oo, talagang pinupush ni Senator Risa Hontiveros. Pero si Digong ay nang bastos talaga, nagmura-mura doon. Imagine Senado 'yan na dapat maging tayo, decente diyan, maging tao tayo. Oo, wag nating dalhin yung kabastusan, no? Diyan sa Senado. Kahit pagpalagay natin sige bastos ka. Pero tingnan mo, maraming nakapaligid sa iyo ng mga decenteng tao. 'Di ba? Noon kasi Digong, yung pamura-mura mo noon, maraming humahanga. Kasi ang akala ng tao noon, talagang yung kumakalaban ka sa pinagbabawal na gamot. Pero napag-alaman kasi ng mga Pilipino, na kaibigan mo yung mga nagpapasok dito ng mga illegal, na mga pinagbabawal na gamot, 'di ba? So yun. So may nalaman ako, at eto, hindi man to, sasabihin ko po sa inyo ito pala si Digong ay itong Quadcom ay talagang naka-schedule na i-move nila yung kanilang hearing. 'Di ba? I-move po nila. And then nalaman ito ng kampo nila Digong. Sinakyan yung issue na to. Ginawa nila ng issue. Actually hindi naman dapat to issue Pero sinakyan nila, naging issue ngayon. Biglang bumuelo si Digong na hindi, attend ako sa Quadcom, ganito ganyan. Kasi alam na po nila na i-move talaga yung hearing. 'Di ba? I-move. So sinakyan ni Digong para magmukha siyang malakas, magmukha siyang maangas, at magmukhang kawawa itong mga kongresista natin. 'Di ba? Yun po yun, 'di ba? So ang nangyari po, talagang sabi naman ng mga kongresista natin, marami naman pagkakataon na move lang talaga. Oo. So siguraduhin lang sana ni Digong, dahil na-move naman ito, sigurado, hindi na ito mapipigilan. Cancel talaga yung hearing. So dahil na-move, siguraduhin lang ni Digong na sa mismong araw na yun, darating siya. Sinakyan nila si Panelo yung nagyabang-yabang doon sa sa mismong sa mismong video na yun yung nireact natin kanina Kaya pala, yun pala yung dahilan, isa sa dahilan, no? Syempre, may mga lawyer sila. Marami silang lawyer. Ina-analyze nila yung mga taktika. May mga taktika yan 'Di ba? May mga taktika yan. May mga may mga taktika yan. So, syempre, may mga nag-a-advise, 'di ba? Uy, ano kaya, ito, akin lang to. Ano kaya kung sakyan natin yung napag-alaman ko ngayon na i-move daw nila yung hearing nila sa mga susunod na araw. Ano kaya kung sakyan natin? Tapos biglang magsalita si Digong o di kaya si Panelo yung tagapagsalita na darating ang Pangulo pero ganito, ganyan. 'Di ba? Pwede yun Kayang-kaya nilang gawin yun. Kasi expert sila diyan 'Di ba? Expert sila diyan. So, ang tanong dito, sino yung niloloko? Ang mga Pilipino. Kasi ang dating dito, nagmukha daw si Digong, matapang daw talaga, no, maangas. Kawawa daw yung Quadcom, mga kongresista natin kasi bigla daw umatras sila. Pero hindi po 'yun
Hindi po yun. Kung titingnan po natin, nakakuha lang po sila talaga ng ano, nakakuha lang po talaga sila ng ano, ng kumbaga idea, 'di ba? Idea or impormasyon na may mga ano na ang Quadcom stop muna sa hearing, i-move nila. So sinakyan po nila 'yon. At eto pa Panilo. Napakayabang mo sa speech mo kanina. Hindi man speech, no? Sa isang video. Napakayabang mo dun kasi sabi mo may hinamo na si Digong ng Barilan, isang judge, 'di ba? Isang judge hinamo ni Digong ng Barilan, ganito ganyan, ang dami pa. Pero nung 2023, si Digong hinamon din si Carbonell ng Barilan. Okay? Kinasahan ni Carbonell. Pumunta si Carbonell ng Davao. Sabi mo pa nga sasampal-sampalin mo eh. Pinuntahan ka ngayon sa Davao. Alas 9, nag-antay dun sa lugar. Hindi ka nagpakita. 'Di ba? Ganon din si Baste nung November 10. 9 ba 10? Sa Luneta. 9 ba 10? Nakalimutan ko na. Pasensya na. Nakatira ako sa farm eh. Parang ako si Alice Guo eh. Medyo makakalimutin na ako eh. 'Di ba? So ngayon nagpunta doon si Carbonell naman. Waldi Carbonell nagpunta doon. Pagpunta doon ni Carbonell, andun yung mga Ilocano. Nag-aabang kasi gigil pala kay Baste. Kasi, pag nagpakita pala ito sa Baste, baka hindi na makabalik ito sa Davao. Alam niyo bakit? Dudumugin ng mga Ilocano. Bubumbahin mo ba naman yung Ilocos Norte kung hindi ka tangang mayor ka ng Davao? Apakatanga mo. Bobo ka, Baste. Bubumbahin mo dahil sasabihin mo, kalaban mo yung presidente dahil Ilocano ito. At nakatira dito sa Ilocos. Tanga ka. Ha? Pareho tayong Bisaya pero putang ina, kinakahiya kita. Ako naman nag-aamon sa iyo ngayon. Karangalan ito karangalan. Boxing tayo sa loob ng ring. Susuntukin ko yung bunganga mong gago ka. 'Di ba? Mag-boxing tayo sa loob ng ring. Kung matalo ako okay lang. Kung matalo ka, bugbog ka. Depende. Hindi naman natin masasabi kung sinong mananalo 'di ba? Boxing 'to Ganun 'yon. Pero history 'to. Kung papalag ka. 'Di ba? Ayun po 'yun. Hindi po ako sa nagyayabang. Baka sabihin nyo, hindi, kakapit lang yan kay Basti si Ballpoint Man, nagpapakilala. Ganun talaga ang buhay. Kayo nga nagpapakilala. Ako inaamin ko naman magpapakilala din ako Ako lang to, isa lang manginginom sa tabi-tabi. Manginginom ng tanduay, gin, tuba. Kaya mo delivery na ako ng tuba. Isa lang ako manginginom sa tabi-tabi na walang kwentang tao. Pero kung papalag ka, ewan ko lang sa'yo kung saan ka pupulutin. 'Di ba? Muntik na pala ito si Baste diyan sa Luneta kasi ang daming Ilocano doon nagantay. Inantay si Baste. Dumating si Carbonell, alas 8:40 nandun na, 50 yata 'yon. Nandun na. Armado si Carbonell, may dalawang I think may dalawa siyang baril na dala. Na lisensyado po 'yan lisensyado. Nandun na si Carbonell, pero si Baste walang nakita doon. Baste, hindi ka na sana makakauwi ng Davao kung pumunta ka. Kasi doon yung dugo mo, doon talaga yung dugo mo sa Luneta. 'Di ba? Doon tatagas. Doon tatagas. At doon titigas, 'di ba? Yung katawan mo. Yung katawan hindi naman doon nililibing, syempre. 'Di ba? Gusto mo, sabi nga nitong kaibigan ko dito, ang mga kaibigan ko dito na si Manong Boy, ipunin mo daw yung mga adik, Baste. Tapos, isali mo yung sarili mo at yung tatay mo. Pasabugin mo. Yun. 'Di ba? Kaya ito si Baste, alam mo, ito si Baste. Puro lang kayabangan. Nagmana sa tatay. Nagmana din, alam mo, Baste, hindi kami bibilib dyan. Pareho tayong Bisaya. Bisaya pud ko. Bisaya man ka. Pareho ta Bisaya. Pero hambugiro ra kaayo ka. Wa kay buot. 'Di ba? Wala kang kwenta. Napakayabang mo. Kinakahiya ka namin bilang isang kapwa Bisaya. Mayor pa naman. 'Di ba? Mayor tapos ganyan. Ano yung ginagawa nyo nung isang babae doon sa isang video? Hindi ko na i-mention yung pangalan, ayaw ko nang idama 'yon. Anong sinisip-sip nyo doon? Bangag na bangag kayo doon. Kumakain kayo ng pulburon? Ha?
puting pulburon yung kinakain nyo. Tapos ngayon, isisisi ninyo sa mga Marcos. Kapal naman ang mukha mo. Mahiya ka, basti. Ha? Tandaan nyo. Oh, yun ay. Ito ha, tandaan nyo. Pag hindi kayo nakapasok sa 2028, alam kong malabo na eh. Tapos talaga kayo. Wala na yung history. Tapos talaga. Bakit matatapos? Hindi po yung patayan yung mangyayari ha. Hindi po. Wala na. Yung mga patong-patong na kaso na darating sa inyo. Meron at meron yan. 'Di ba? So paghandaan nyo yan. Basti. Kaya lumaban ka ng lumaban. Oh, lumaban na lumaban. At tayo na lang, tayo, boxing sa loob ng ring. Susuntukin ko yung bunganga mo. Nandun ako sa Davao nung nakarang araw ha. Andun ako, pagdating ko dun, lubak-lubak pa rin yung daan. Hindi nyo maayos yung daan. Sabihin mo dyan kay Pulong, asa na yung 51 billion? Ipaayos nyo yung yung daan dyan. Ha? Davao, alam mo yung Davao yan eh. Dapat maging proud ako dyan eh. 'Di ba? Pero hindi ako proud sa namumuno dyan. Yung namumuno, okay naman yung Davao. Pero yung namumuno, hindi po okay. Tingnan nyo yung Davao, yung mga kuryente dyan. Spaghetti. O sabi nyo, nakabaon sa lupa yung mga kuryente dyan. Yun yung nilabas sa balita eh. O pagpunta kong Davao, binidyo ko. Asan yung nakabaong kuryente? Spaghetti. Tapos ang dumi pa ng paligid ng Davao. Lalo na dyan sa malapit kay Kibuloy. Binidyo ko yan. Dumaan ako dyan. Anong nangyari? Walay. Madumi. 'Di ba? Yan ba yung namumuno? Yan ba yung talagang may pagmamahal sa mga Dabawenyo? Kaya kayong mga taga Davao, ako sinasabi ko sa inyo, Nograles na po. Nograles ang suportahan natin. Yun. Tama na yung mga Duterte. Grabe yung pagpapahirap lalo na sa inyo dyan. Ang tagal ng mga Duterte dyan sa Davao. 33 years silang namuno dyan. Pero anong nangyari? Basura pa rin yung Davao. Binabaha pa rin yung Davao. May 51 billion po yung Davao, pero nasa na? Tayo po yung nagtatanong, nasa na? 'Di ba? So yun lang po yung masasabi ko dito sa video na to. At gusto ko lang naman na yung magtulungan lang po tayo at wag tayong magbulag-bulagan. Ngayon kung makadutae ka pa rin at gusto mong suportahan yung dutae, suportahan mo, wala kaming pake. 'Di ba? Basta kami, ako, taga Davao ako, dapat ako sumusuporta sa mga dutae. Pero hindi ko ginagawa. Kasi ako, hindi ako uto-uto at nakikita ko yung tama at mali. 'Di ba? Kung tutuusin, dapat suportahan ko sila pero hindi ko ginagawa. So, ayan lang guys. Huwag kalimutang i-share ang video na to. Huwag kalimutang mag-like, okay? At mag-subscribe. Sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat po. So, ayan lang guys. Ingat kayo palagi dyan. Good luck sa mga Duterte.